Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos binatikos na naman ng mga pinklawan dahil sa kanyang pagbablog. Pangulong Bongbong Marcos nagsasayang lang daw ng sweldo na tinatanggap mula sa taong bayan dahil imbis na tupagin ang kanyang obligasyon sa kanyang administrasyon. Wala talagang magawa yung mga bias media, no? Ipag-vlog ng ating Pangulo. Ay nakapokus na di umano ito sa mga vlogs. Kung tutusin, mas maganda pa kamunod sa mga vlog ni BBM kaysa sa mga bias media kung ano yung mga pinaglalabas nila sa mga mainstream media. Puro kasi nungalingan naman. Mga anti-Marcos nakatikim tuloy ng panunupalpal. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami rin sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. O mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, mga pinklawans, muli na namang umalma kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagbabahagi nito ng kanyang mga adikain at aktibidad sa kanyang YouTube vlogs. Padutsada pa ng mga anti-Marcos. Nagsasayang lang daw di umano ito ng pera na galing sa taong bayan dahil ang pagbablog lang daw umano ang inaatupag nito. Pero ang totoong dahilan talaga ng pagbablog di umano ni Pangulong Bongbong Marcos ay para siya na mismo ang direkta na magbalita sa taong bayan kung ano ang kanyang mga proyekto at aktibidad bilang Pangulo ng bansa. Tila nahubaran tuloy ang mga bias social media at giant news outlet dahil pag sila na di umano ang magbabalita tungkol sa Pangulong Bongbong Marcos ay tila binabago o binabaliktad na di umano nila ang istorya para hindi magmukhang maganda ang mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa umano itong estratehiya ng Pangulong Bongbong Marcos para mas direktang mapaalam niya sa taong bayan, lalo na sa makabagong mundo, kung ano ang tunay at aktwal na ginagawa ng isang Pangulo para sa pag-unlad ng ating bansa. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama ang ginagawa ni President Bongbong Marcos para yung totoong gusto niyang iparating sa masa ay walang dagdag at bawas at wala nang maibalita ang mga bias media. Keep it up, the good work Mr. President. Kandidato pa lang siya bilang politiko ay gumagawa na siya ng vlog. Karapatan naman po yata niya bilang tao na magkaroon siya ng kahit konting oras para sa kanyang sarili at marami namang natutuhan ng mga loyalista at pagbibigay niya ng impormasyon sa mamamayan. God bless sa ating mahal na PBBM. Matagal na akong hindi nanonood ng palabas sa TV. Noon GMA ang gusto ko sa local na station at karamihan ay foreign programs like NBA games, HBO at iba pa. Pero nung lumabas na itong si Jessica Siongo at Mel Tiangco, Vicky Morales at Arnold Maniakis at iba pa na talagang gigil na gigil kay PBBM, ay hindi na ako nanood ng kahit na anong palabas sa TV. Sa YouTube na lang ako lagi, sa Netflix at iba pa. Sa YouTube kasi ay malalaman mo kung sino ang tunay na kalaban at tunay na kasangga. Kaya sa mga nagpapalabas ng totoong performance ng ating PBBM, sana ipagpatuloy lang ninyo. At sa mga ayaw sa mga bias media, cancel na ninyo ang GMA, ABS-CBN at TV5. Sana nga magsara na lang lahat ng mga ito.
para mawala na rin itong sina Karen Davila at Idlingao. Sana kung ayaw ng mga bias media na tumulong upang umunlad ang bansa ay manahimik na lang sila. Halatang natatakot sila na mawala ng mga viewers at listeners. Isa ako sa hindi na ako nakikinig, nanonood sa broadcast nila sapagkat pagpabor sa gobyerno ay halos bahagya na nilang ibalita. Pero pag nainasilip na negative ay laging naka-highlight, nakakainis. Kailan kaya maipapasara ang mga ito? End quote. Akala namin wala eh. Hindi ka nag-ready. Good afternoon. How do you describe the current relationship of the Philippines and China under your administration? Well, this is something that, again, it is like everybody else with our neighbors, our partners, it's the same. It is evolving simply because the world around us is changing. But it hasn't changed in any fundamental sense. Some people have said that the Philippines has shifted its policy away from the People's Republic and to other powers. That is certainly not true. We have not shifted away from China in any way whatsoever. We continue to foster the friendship, the relationship, the partnership that we have been developing with China since 1974 and 1975 when it became official. So that's how I describe it. It is a continuing search to find solutions to the challenges that we face jointly with China. Now, of course, as to the differences between China and the Philippines, certainly they exist, but it is not something that will define our relationship. It is something that we will continue to work to resolve and to make sure that the peace and the safe passage across the South China Sea, the West Philippine Sea, is assured. And we look to China as partners in that effort to keep that peace and to keep the trade that is so important to this part of the world alive and vibrant. Thank you, sir. Thank you. Harley Valbuena, DZME. Hi, good evening po, Mr. President. Good evening. Sir, the PHIVOX today just raised the alert level 3 po sa Mayon volcano. So what will be your directive po sa ating disaster response agencies and also to the LGUs that might be affected by the volcano's increasing activity? Well, we are already, we have been watching, of course, we have been watching both Mayon and Taal. Taal, it seems, is not in such a precarious, such a dangerous situation. Mayon is a little bit more advanced in terms of hindi pa naman lumalabas yung lava. But if the lava flow starts, that's when we really have a disaster. Right now, what we are doing is preparing and moving people away from the area so that should the time come, kung hindi na, I hope it doesn't happen, but unfortunately the science tells us na parang ganun na nga mangyayari kasi yung the lid or the cap on top of the lava is slowly rising, not so slowly rising, at pakapuputok nga, kaya't nakabang tayo ng husto. At nakaredy na naman tayo. At ganun naman talaga ang ating ginagawa. We watch it very, very closely, make sure that any of the communities that could be affected are evacuated and are given assistance while they are evacuated until the time that they can return to their homes. So it's the same thing. Yung Taal the problem is the release of the gas. May toxic gas na medyo naramdaman na ng mga ibang tiga doon. At yun, the DOH is looking after those people. And we have analyzed the problem and we know where the wind is blowing, kaya alam na natin kung saan dadaan yung mga toxic na gases, kaya paiiwasin na natin yung mga tao na nakatira doon sa area na yun. All right? Thank you, sir. Mela Lesmoras, PTV4. Hi, good evening, sir. Sir, ilang linggo na lamang po ay ikalawang State of the Nation address nyo na. Kumusta po yung paghahanda para rito? At ano yung mga dapat i-expect ng mga tao mula sa inyong ikalawang SONA?
Well, don't let me naman preserve some keep it until the time comes. Well, the truth of the matter is we're still preparing everything, all the materials that we're going to put together. Like any SONA, it will be a report to the nation as to what the situation what happened in the last year since the last SONA, where we are now, what we have managed to do, and where we still have work to do. And that is essentially the template that we're going to use. So the things that I mentioned in the first SONA, we will have a look and see ano na nangyari doon sa mga ating mga pinag-usapan nung yung unang SONA. At sa palagay ko naman, meron naman tayo ipapakita, and that's what the content of the SONA I think will probably be. Okay. Thank you, sir. Last question from CCTV. Thank you so much, Secretary. Thank you so much, President. I would like to know that because tomorrow marks the anniversary of China Friendship Day, so how do you expect and how will you strengthen the relationship between China and the Philippines? Well, Thank you. we were just talking with the ambassador, and there are several things that we have we're slowly the process that we began after my visit to President Xi and to China in January. We have developed those concepts, the concepts of communication, the areas of the issues about the fishing grounds. All of these things are continuing, and perhaps soon we will be able to report. And this is the way that we strengthen this relationship that we have with China. Of course, on the private sector side, this is going on without any stop. The opportunities that China has given the Philippines and the Philippine corporations and Filipinos in general have been invaluable to the Philippines, and that's why that continues. Whatever else happens, this relationship again will not be defined by the differences, but by our common areas of interest and our common beliefs and the similarities in our culture, which both countries will understand very well. I think that is a very fertile ground to plant our relationship and keep it growing. Thank you, sir. Thank you, Malacanang Press Corps. Thank you. Thank you. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli ako ay tukoy ng Sundalong Bungalo at Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.